Nagmenor daw ang dilaw na service vehicle na yan sa Lipa, Batangas dahil sa nakahintong truck sa harapan nito. Pero biglang nasalpok ng kasunod itong truck. Pumailalim ang service vehicle sa truck sa unahan. Ang iba pang detalye, ihahatid namin maya-maya lang. Crime of passion sa lungsod ng Maynila. Patay po ang isang babae matapos sakalin ng kanyang ka-live-in. Ang suspect aminado sa krimen dahil anya sa selos. Balita hatid ni EJ Gomez. Nakadapa at wala ng buhay ng datnan ng mga otoridad ang 27 anyos na babaeng ito sa kanilang bahay sa Malate, Maynila. Matapos sakali ng kanyang live-in partner mag-aalas 9 kagabi. Ayon sa mga unang rumisponde, sumuko ang suspect 3 oras matapos ang krimen. Yun nga yung pag-approach niya sa akin na medyo may alak siya. Na yun nga yung itsura niya talagang medyo tuliro, aligaga. Pagdating namin sa scene, yung babae nakadapa. Nakita namin na yun nga talagang chinek yung pulse, wala na talaga. Tsaka iba na rin yung kulay niya. Ayon sa suspect, nag-away sila ng kanyang ka-live-in pagdating niya galing trabaho. Doon na siya lasing. Tapos pagdating ko doon man, sinabuyan niya ako ng tubig. Sabi nga sa akin, iinom ba daw siya? Tapos ayun, bumili ako ng naubos mo yung isang bote. Yung pangalawa na binuksan ko, sinabuyan niya ako ulit ng Hanggang nagdilim na raw ang kanyang paningin. Ayun ma'am, namuya, nasakal ko siya ma'am. Hanggang sa ma'am, mga 30 seconds siya tayo sinakal ko ma'am. Hanggang sa lamig na siya. Nakarinig po ako ng ingay. So umakyat po ako doon. Nakita ko pong sinasakal na ng lalaki yung babae na nakadapa. Tapos yung nakita ko ng lalaki, dali-dali po akong bumabas. Natakot po ako eh. Aminado ang suspect, selos ang ugat ng krimen. Lagi raw may palihim na kausap sa cellphone ng biktima na dating nagtrabaho sa Kuwait. So sabi nga sa akin, taga-agency daw kasi siya ma'am, pupunta ng ibang bansa. Sabi, bakit pag-agency yan, hindi mo pinapakita sa akin? So, ayun ma'am, yun laging pinagtatalunan namin. Pananagutan ko po yung kasalanan ko ma'am, nagsisip ako kasi naawa po rin ako sa anak mo ma'am. Nasa kustodiya na ng Manila Police District ang suspect na naharap sa reklamong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan kung konektado ang inabando ng SUV sa Tarlac City sa nawawalang beauty pageant contestant at kanyang Israeli boyfriend. Ayon sa pulisya, nakarehistro ang sasakyan sa isang lalaking taga Bacoor, Cavite. Na-turn over na raw ang SUV sa PNP Highway Patrol Group. Bago ito, isang SUV na ginamit umano ng magkasintahang si Geneva Lopez at Titshak Kuhen ang nakitang nasusunog sa Capas, Tarlac. June 21, huling nakita ang magkasintahan sa Angeles, Pampanga. May alok na 100,000 pesos na pabuya ang Angeles City LGU para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa dalawa. Bukod pa yan sa 250,000 pesos na pabuya ng pamilya ni Cohen. Isang Pilipino at isang Chinese na hawak umano ng malalaking organized crime groups ang naaresto sa Parañaque. Sa isa pang operasyon, kabilang ang 7 minor de edad na biktima umano ng human trafficking sa mga sinagip ng NBI Cybercrime Division. Balita hatid ni Oscar Oida. Trabaho ang ipinangako, pero sa prostitution pala ang bagsak ng 3 Russian at isang Kazakhstani na nasagip ng NBI Cybercrime Division. Nakapasok daw sila sa bansa gamit ng tourist visa. They are victims of unethical recruitment. Pinangakuan sila ng trabaho, at the same time, pagdating dito, in-exploit yung kanilang person. Nailigtas din ang 7 minor de edad na Pilipina. Yung 7 Filipina minors ay binebenta nila for sexual favors, 5,000. Pero itong Russian at tsaka Kazakhstan, binebenta nila for 45,000. They are selling them through internet. 4 na Pilipino ang naaresto sa entrapment operation sa isang condominium sa Quezon City. Hinahouse po itong mga victim natin doon. At the same time, doon na rin yung services ino-offer. Sunod namang dinakip ang isa pang Pilipino at isang Chinese sa harap ng isang hotel sa Parañaque. Nirimit nung mga bugaw yung supposedly na kolekta nilang bayad sa mga operatiba natin. May operatiba tayong nagpanggap na kliyente and then binayad nila yung natin, yung mark money natin. Itong mark money natin, trinage natin, it was remitted dito sa isang Chinese at saka sa Pilipina na girlfriend niya. Ayon sa NBI,
Ang mga naaresto ay hawak umano ng malalaking Chinese at Russian organized crime groups na nagpapatakbo ng sex ring sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia hanggang Middle East. Sinubukang makuhanan ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi sila. Mayroon silang group ng mga human trafficked persons dadalhin sa Pinas. After 2 to 3 weeks, ililipat naman nila yung grupo na yan, either Thailand, Singapore, Dubai, China. So may ibang grupo na naman napapalit. So parang umiikot to para hindi magkaroon ng familiarity ng mga human traffic victims natin. Na-turn over na sa DSWD ang mga menor de edad na biktima. Habang ire-refer naman ng NBI sa Bureau of Immigration ang mga na-rescue na dayuhan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Insulto raw ayon sa ilang labor groups ang dagdag na 35 pesos sa daily minimum wage ng mga empleyado sa pribadong sektor sa Metro Manila. Sa panayam po ng unang balita sa Trade Union Congress of the Philippines, sinabi nilang may dagdag man, kulang pa rin daw ito sa pang-araw-araw na gastos ng mga manggagawa. Iginit nilang dapat nang ipatupad ang dati na nilang petisyon na 150 pesos na taas sahod. Nauna nang sinabi ng Department of Labor and Employment na marami ang naging batayan at konsiderasyon kaugnay sa idinagdag na 35 pesos. Kabilang raw rito ang mataas na presyo ng mga bilihin, pangangailangan ng mga manggagawa, pati na rin ang kapasidad ng mga negosyo. Tinitingnan din daw nila ang magiging epekto nito sa employment level at inflation sa bansa. Ipatutupad ang aumento sa sahod simula July 17. Yung karagdagan ay sa minimum wage o sa floor level. Entry level lang po ito. Right. Hindi po ito ang dapat na asahan na panggagalingan ng lahat ng pangangailangan ng isang manggagawa at kanyang pamilya. Crumbs lang po ito, barya-barya and crumbs to humiliate the workers. Malayong malayo sa living wage na nakabubuhay na sa 645 pesos a day. That's only how much per month. Hindi mo talaga nakabubuhay yon. Nag-first place sa Silk Road to Olympics si national athlete Janry Ubas sa Tashkent, Uzbekistan. Sa long jump event ng kompetisyon, nakatalon si Ubas ng 7.85 meters. Nagawa niya yan sa kanyang second attempt. Pumangalawa naman kay Ubas ang pambato ng Hong Kong at pumangatlo ang taga-Kyrgyzstan. Good job, Janry! Tuesday latest mga mare at pare, usap-usapan ang pilot episode ng newest Kapuso mystery crime drama na Widow's War. Nagmamahalan sila! Pero sinira ni Kapuso! Nanay, huwag mo saktan yung nanay ko! Eh, ikaw na lang! Fierce and intense ang huling eksena sa pilot episode. Friendship over na agad ang mga bidang sina Sam, played by Bea Alonzo, at George, played by Carla Abellana. Nakasira sa friendship ni Sam at George ang hindi pagkakaunawaan ng mga magulang nila. Ang intense scenes at husay sa pag-arte ng cast, trending sa X. Full force din ang cast sa viewing party ng pilot episode kasama si award-winning director Zig Dulay. Nagpasalamat ang cast sa magandang feedback. Ang iba pang exciting na mangyayari, abangan tuwing weeknight sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Very, very grateful. Kung akala nyo si Paco lang ang mamatay, well, you're guessing wrong dahil marami pang iba. Kita nyo naman, umpisa pa lang, pasabog ka agad. Wala na kaming binitin sa kanila. Right away, intense na yung mga eksena. Mas makikilala nyo pa sina George and Sam. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.